Okay, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga doon sa ating mga OFW, wherever you are in the world. Uh, Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, gusto ko lang ilambing ng konti. Paki-press ng like button, then share din this video if you like this video. Paki-share, then try to subscribe doon sa mga bagong viewers natin. Ngayong umaga dito sa Justin Talk News Page, meron tayong pag-usapan mga topic natin ngayong umaga na ito. Unang-una, itong sinasabi ni Jerby Luistro, yung chairman ng Committee on Justice ng House of Representatives, na hearing dito sa impeachment case ni VP Inday Sara, na magkaroon daw ng mini trial ngayong March 25. Yun ang sinabi niya. Pag-usapan natin yung sinabi niya na mini trial, kung anong opinion natin regarding with that. Pangalawa nating topic, itong assurance na sinasabi ng ating mahal na bangag na Pangulo na okay naman daw ang price ng mga bilihin sa Pilipinas. Meron pa naman tayong mga commodities na pangangailangan natin araw-araw, nandiyan naman. At marami tayong oil pa, marami tayong reserve. Actually, is saying 3 months pa ang reserve oil natin. So, matagal pa pala yan. Matagal pa natin makonsume yan. Isa yan sa pag-usapan natin. Then, yung regarding naman dyan sa mismong impeachment case ni VP Inday Sara, kung ano ang pananaw ng kanyang mga defense lawyer. And of course, ibang topic na isisingit lang natin. At ang pang-apat, the last topic that we're going to discuss this morning, itong regarding sa status ng gera sa Israel at itong Iran, kung saan na ba ito sa day 21 or day 20 ng kaguluhan dyan, ng gera dyan. Kasi yan ang nagbigay ng matinding pressure, matinding what we call this, economic pressure sa halos lahat na bansa ng mundo dahil nga sa pagtaas ng presyo ng oil. So, i-discuss din natin yan. So, unahin muna natin itong kay Luistro. Unahin natin. Nung matapos yung pag-aproba nila sa sufficiency in grounds ng impeachment case ni VP Inday Sara, mabilis na approve. Kalahating araw lang, pero nakagad approval. At walang kumontra doon sa mga grounds na sinabi na sinaad ng impeachment number 3 and 4. So, ipapasa na nila yan dyan sa Committee on Justice para mag-decide kung may probable cause. So, sila rin ang mag-decide. The same congressman ang mag-decide niyan, na member ng Committee on Justice. So, after maaprubahan yan, sa tingin naman natin maaprubahan. Kasi yung supposed to be na hindi nga sila dapat magbutuhan ng sufficiency in form and substance, nagbutuhan sila doon. Anong lumabas? Si Bong Suntay lang kumontra, 54-1. So, there's no reason na ngayong i-determine yung probable cause na hindi rin sila bubuto with the same. Pero hindi pa yan magbutuhan dyan. I-determine lang nila kung may probable cause pa talaga. At yun ang sinasabi ni Luistro na mini trial. So, isasubmit na nila yan sa plenary na magkaroon daw ng mini trial. At kailangan matino si VP Inday Sara dahil chance na raw ni VP Inday Sara yan na dipinsahan ang kanyang sarili at ipaliwanag kung ano bang mga dipinsa niya doon sa mga accusations na wala naman. Wala nga ultimate facts eh.
na sinasaad ng kanilang impeachment complaint. So, dapat daw, wag sayangin daw ni VP Sara ang pagkakataon na binigay sa kanya ng Committee on Justice. Kailangan daw umatin siya. No? Ganyan ang sinabi ni Luistro. Ngunit, no, but, sabi niya, hindi pwedeng magsalita yung mga abogado. Gusto nila si Inday talaga mismo ang magsalita dyan. Dahil, pag hindi yung respondent ang magsalita, yung mga congressman na didipinsa rin kay BP Inday Sara. Oh. Meron pa bang congressman na magdidipinsa ni BP Inday Sara? 54 na nga yung boto eh. Ilan ba member dyan? 55. Oh, malamang si Bong Suntay lang. So ano bang halaga or bigat kung atin si BP Inday Sara dyan sa mini trial na pinagsasabi ni Luistro? Wala rin. Kasi at the end, magbutuhan din sila, 54 din ang lalabas dyan. O, di ba? O, bakit gusto nilang umatin si BP Inday Sara dyan? Kasi ang balak na papahiyain lang si BP Inday Sara. Pagtutulungan yan, parang quadcom ang nangyayari dyan. O baka sigaw-sigawan niya na huwag ka muna magsalita. Let the gentleman from Ilocos to he have the floor. He has the floor. So, huwag ka mag-interrupt. Ganyan ang sasabihin yan. Tulad ng sinasabi ni Abante at ni Akop doon sa hearing nila sa Quadcom. Malamang yun. Kasi wala naman silang ibang intensyon. Alam naman nila na walang ebidensya yan na talagang mag-convict ni BP Inday Sara. The only purpose they have in mind is propaganda para papahiyain lang si BP Inday Sara. At yung mga undecided, ngayon ang target nila, undecided na lang dahil hindi naman nila magkalaw yung mga solid supporter ni BP Inday Sara tulad natin. Hindi naman, we can never have a change of mind. So talagang hindi na tayo mag-iba, kaya ang gusto nilang magkaroon ng change in mind or magkaroon ng decision, yung mga undecided, yun ang target nila. So ito para lang papahiyain si VP Inday Sara dyan sa hearing na yan sa plenary to determine probable cause, para pagbutuhan yan. So yung nang gusto nilang mangyari, hindi raw pwede magsalita ang abogado. So ibig sabihin, abogado lang, yung mga congressman lang na favor kay VP Inday Sara ang pwedeng magdidipinsa sa kanya na member ng Committee on Justice at yung mismo si VP Inday Sara. Purely propaganda yan. Hindi naman ibig sabihin na hindi kayo sagutin ni VP Inday Sara. But it is a useless effort kung pupunta pa dyan si Inday Sara dahil predetermined na yung result ng botohan ninyo, which is 54. 54 and 1 din sigurado yan. So talagang yung 54 papasok yun, but upon submission sa endorsement ng impeachment complaint na yan to the Senate, kailangan kayo ng 106. At yan, pinag-iabangan ni Sandro na 200 na yung nakolate na mga pledges niya. So what's the use? Ano pang gamit ng mini trial na yan? At hindi naman yan trial, determination yan, hindi pa yan ang trial. Determination yan ng probable cause. Kaya ito si Luis Lo gumagawa ng sarili niyang meaning diyan sa ginagawa nila sa plenary, gagawin pa lang sa plenary ng Committee on Justice. So nakikita natin yung bias nandyan na. Wala na yan. Talagang papasa nila yan sa Senate impeachment trial. Yun ang gagawin nila. Pero hindi yan nakakasigurado. Iwan ko lang kung papansin nila. But sinabi na nga ni Luis Tro, kung walang TRO yan, dahil ina-assume na natin at we presume na talagang magsasampa ng kaso si BP Inday Sara with regard to
that impeachment complaints. Dahil sinabi na nga na walang recital of facts at mayroong defect sa proseso. With regards to the treatment of due process, hindi nila binigay ang due process na sinasaad yan ng Supreme Court na kung magsampa kayo ng complaint against a person, an impeachable officer, it should contain solid evidence at walang ebidensya. At ang proseso ay hindi sunod-sunod ang tamang proseso. Walang fairness, walang walang uniformity yung proseso na ginagawa nila. Kaya yun ang isampa ng mga lawyers ni BP Inday Sara sa Supreme Court. At I don't know kung gaano kabilis mag-decide ang Supreme Court with regard to that matter, kasi hindi daw sila titigil sa impeachment case nila. Hindi raw nila hihintayin ang TRO or whatever. So kung walang TRO, tuloy sila. Kung walang adverse decision against the impeachment case, tuloy pa rin sila. But I don't know kung ipasa na yan doon sa Kongreso. Pero sigurado ako, yung mga congressman na yan, yung mga senador na yan, lalo na si Lacson at saka si Tito Soto na nakatanggap din ng mga malita. Kaya gusto nilang ituloy talaga yan. But mayroong objection yan sa minority block ng Senado. But hindi naman nila mapabilis yan. Dahil kung hanggang April, I think 23 and 24 yung pinakahuli nilang hearing yan, na-break pa nga yung Kongreso at ang Senado na ipatuloy pa rin nila daw. Contrary to the presidential directive na magtipid ng power, ng energy para ma-alleviate itong upcoming na matinding problema natin sa gasolina, sa energy, patuloy pa rin sila. So parang they don't care kung anong problema ng bayan natin sa pagkangayon. Ang intention lang talaga nila na ma-impeach si BP Inday Sara going towards the 2028 election. Kasi feeling nila hindi nila kayang talunin. This is the only way, one of the ways na para natupad ang kanilang ambition na mapatuloy ang kanilang pamumuno dyan sa Kongreso at magkaroon ng perpetuation ang mga Marcoses at Romualdez sa kanilang mga pwesto. And of course, isa dyan sa mga reason, maiwasan nila ang matinding demanda na abutin kung si Vice President Sara na magiging Pangulo. So, yun ang reason dyan. Ngayon, kaya itong mini trial na yun, wala yan, sarsuela lang yan, muro-muro. At ang mere intention is to destroy the name of Vice President Sara. Yun lang. For election purposes. So, this is purely a political move na dapat aware tayo sa mga ginagawa niyan. Marami ng tao nakalam dyan. With the situation we have right now, nakita mo naman yung sitwasyon natin. Nag-aggravate into something worse pangyayari sa ating ekonomiya. So, bantayan natin, ngayong 25, magsimula sila ng hearing in a period of recess ng House of Representatives, maghi-hearing pa rin ang Committee on Justice ni Jervil Wistro na may utang kay BP Inday Sara. Sana naman, bayaran mo na. Ilang galita ba natanggap mo? Malaki naman yon, 8 million lang naman ang waliwala sa iyo yan, bayaran mo naman para naman madagdagan yung salin, yung network ni Inday Sara na kini-questionary doon na mahina mag-compute. 16 years tumaas ng 50 million sa isang batikang lawyer tulad ni Mans Carpio. Barya lang yan yung 50 million. Imagine, isang kaso 8 million na kaagad. Di ba?
Na 16 years yan, napakahaba. And you have not questioned yung mga congressman na hindi 16 years. 1 month, 2 months, 1 day pa nga meron ng millions. No, hindi mo gini-question yan. Ikaw mismo, 50 million. Nakaraang taon, yung allocable mo, doon. Oh, ano nangyari doon? Sa bagay, hindi mo naman kayang questionin ang sarili mo. Si Leandro Libiste ang mag-question sa inyo. At masarap nga yung bakasyon ninyo dahil may 2 million kayong MOA. Oh, certification lang ang ibibigay ninyo, walang resibo na ibibigay. Ganyan kagaling ang mga congressman. Madali ang pera. Pera natin, binibigay natin sa kanila. So okay na yung topic na yan. Pero pwede nating isama na lang yung statement ng mga lawyers na fundamentally defective yung impeachment complaint. Yun ang sinasabi ni spokesman ni BP Inday Sara sa impeachment case na ito, na fundamentally defective. May depekto na talaga ang prosesong ginawa, ang prosesong sinunod ng mga members ng Committee on Justice. May depekto na. Yan ang walang due process, unconstitutional ang ginawa nila. Kaya kung ipipilit nila yan, ay tuloy nila yan, which I think yun na ang mangyayari. Talagang magsampa ng reklamo sila ni Inday Sara dyan sa Supreme Court, at yan ay mateknikal. I hope na kung ang Supreme Court magdesisyon kaagad para malaman natin at mapigilan niyang pag-endorse niyan doon sa Senate impeachment trial court. So dapat magdesisyon kaagad before. Dati naman nagdesisyon siya na i-archive muna ang desisyon ng Senate, i-archive muna dahil nga may desisyon na ipatigil. Malamang ngayon medyo alam na natin may president na nakaraang first impeachment case ni BP Inday Sara, pero hindi naman daw na-impeach si BP Inday Sara dahil sa simula pa lang defektibo na yung impeachment case na sinampa. So walang impeachment na nangyari. Yun ang reason. Yun din ang mangyayari ngayon, that prior to the filing of the endorsement of the impeachment case to the Senate impeachment trial court, meron ng desisyon na ipatigil. So kung technically, theoretically, walang impeachment na ipasa. So ganyan yun. So dito naman tayo sa second topic natin, itong pronouncement ni BBM, assurance sa mga mamamayan. Huwag kayong mag-alala, marami tayong oil. Marami nga. Pero hanggat kailan magkaroon ng oil? At magkano ang presyo? Right now, dito sa Metro Manila, dito sa lugar namin, dito sa NCR, 118 ang gasolina, then 120 yung diesel. Ganyang katindi. Sa provinces, dahil mayroon pa silang mga supply na dapat naman hindi tinaas, mayroong 98 ng gasolina, yung diesel, 88 yung gasolina. So mayroon pang ganyan. Pero later part of this month, siguradong tataas niyan kung maramdaman na natin ang epekto ng gera sa Israel at Iran. Sigurado yan kasi magkaroon na ng kunting supply o wala talaga makukuhaan ng oil ang Pilipinas. Ngayon pa sila magkukuha na sinabi na nga ni BP Inday Sara dapat may emergency energy plan ang administrasyon. Dahil noon, looming ang kaguluhan dyan sa nagbabanta ang kaguluhan dyan sa Middle East. So talagang expected na meron kang may plano talaga ang administrasyon na paano sawatain or pigilan o i-alleviate, bawasan man lang ang pagsasuffer natin kung darating yung emergency na yan. At ito na nga yun. Kasi walang iniisip
Pagka walang iniisip ang administrasyon, paano ang paraan na hindi makatakbo si BP Inday Sara, at pangalawa, paano magkamal ng maraming salapi. Yun lang ang focus nila. Kaya ngayon, wala nga major project eh. Meron lang yung Golden State of Kamuning Bridge. Going to Nipac Mart. Yun ang nila. Napakagandang project, napaka-ideal na project ni Bongbong Marcos. It's a legacy project. Yung mountain project ni Bangag. So, ngayon, yun lang ang sinasabi niya. Puro paasa. Wala namang concrete na ginagawa ang pamahalaan kung paano gagawin. Ngayon pa magpaplano, kailangan daw i-activate natin yung coal-fired power plants. Ngayon, pagsimula sana, October 7 nagsimula yan, 2023. Noon pa, alam mo, lalaki talaga ang kaguluhan dyan. Dahil alam naman natin ang Iran ang sponsor ng Hamas at saka Hezbollah. Alam natin na sila. So, start pa sana noong October 27 na pinasok ng Hamas ang Israel. Alam mo, gaganti ang Israel kasi alam nila walang intensyon ang Iran kung hindi talagang burahin sila in the face of the earth. Kasama na ang US. Yun lang naman ang laging sinasabi ng Iran. Na ngayon ay ang term ng lahat, karamihan ng mga pro-Israel, dapat naman tayo pro-Israel, mga Christians tayo dapat the annihilation of the US and Israel. Hindi naman natin mabura yung Judeo-Christian relation ng Kristiyano at mga Hudyo. Kasi dyan nagsimula ang Panginoon natin ano bang lahi ni Jesus, ni Isaac, ni Abraham, ni Jacob. Na si Jacob nga dyan kinuha ang pangalan ng Israel. Mismong Panginoon na nagpalit ng pangalan ni Jacob into Israel. Kaya mga Hudyo lahat yan. So maging anti-Semitic ka, parang kinalikuran mo ang pagmamahal mo, pagsunod mo sa Panginoong Hesus kung ganyan. So kahit na anong criticism nila sa mga Jews, hindi tayo pwedeng umalis dyan sa paniwala niyan sa lahi ng ating Panginoon. So that's beside the point, dahil hindi naman, this is not a religious vlog. Ba't paniwala natin yan? So wala nang ginawa, puro pasa. Sinabi pa ni Bangag na okay naman yung presyuhan ng mga commodities natin at marami pa tayo. Hindi mo na foresee kung mataas ang presyo ng energy, ng gasolina, ng natural gas, ng LPG, ng petroleum, at gasolina at crudo. Nakikita mo ba yun? Na talagang maapektuhan ang lahat na negosyo dito sa bansa natin, at ultimately ang mga tao ang magsasuffer dahil hindi na nila kaya yung mga bilihin. Magtataasan sigurado yan. Kung tataas ang gasolina, tataas lahat. Para sa mga city dwellers, napaka delikado kung tataas ang LPG, lalo na yung nakatira sa mga condominium units. Pwede naman sila mag-electric, mahal din ang per kilowatt hour natin sa electric. Bawal yata ng ibang condominium dyan sa BGC at saka dito sa may Green Hills at sa Greenbelt dyan, mga areas na yan, maraming mga natin nagtatrabaho sa area na yan, may mga condo units, hindi pwede dyan ang gas. Pero sa BGC kasi meron silang natural gas na ginamit, lalo na dyan sa Serendra, yung mga units dyan may gas ang ginagamit na unified. Ibig sabihin isa lang ang source. Yun ang sistema ng Ayala ang ginamit sa mga units ng condo nila yan. Hindi ka pwede bumili ng individual tanks dyan. Kailangan makipag-tap ka doon sa service ng mismong BGC.
So ganyan yan. So ngayon, kung maapektuhan yung presyohan ng natural gas or LPG, maapektuhan din ang presyo ng gagamitin ninyo para ah, sa purpose na yan, pagluluto. Yung mga restaurant, yung mga nagninegosyo ng mga pagkain, magkano na lang ang presyo na ibibigay nila doon? O right now, kung kayo ay mahilig kumain sa mga karinderya, magkano ba ngayon ang isang ulam? Dito sa NCR, 60 pesos. Napakaliit na platito lang yan. Dahil kung order ka ng adobo, dalawang ano lang yan, pirasong napakaliit na puro buto pa. So, ganyan kahirap. Kahit nasabihin mo, 675 ang minimum. Magkano naman ang bigas? Kung magluluto kayo, 4 kayo sa isang pamilya. Kung swerte na kayo, kung dalawa kayo nagtatrabaho, paano yung upa nyo sa bahay? Ang apartment dito sa Metro Manila, pinakamaliit, yung up and down, around 10 to 15,000. Balik kinain na yung sweldo ng isang nagtatrabaho para lang dyan sa upa. Kung doon naman kayo sa mga squatter area na isang kwarto, 2 kwarto lang, para kayong sa Venus na nakatira, napakainit, halos walang bintana. So ganyan ang situation dito sa NCR. Kaya yung iba siguro this time, yung pamilya nila uuwi na lang sa probinsya, doon na lang mag-aral, may mga ancestral homes or may mga bahay doon pwedeng matirhan, uuwi na lang doon. Ang problema kung may permanent job yung magulang dito sa Manila, may iwanan naman yung mga bata o laganap ngayon ng droga, hindi kaya ma-impluensyahan yun sa school nila, sa environment na dalhan mo ng mga bata doon sa probinsya. Malamang yan ang mangyayari kasi wala nang guidance ng daily ang mga magulang dahil nagtatrabaho dito sa Manila. Parang nag-a-abroad din kahit nasabihin mo weekly ka na uuwi. Ay, kung sa Mindanao, Visayas at dito sa Manila, mga magulang, mahirap yan. Kaya talagang maapektuhan ang pamilyang Pilipino sa sitwasyon ngayon na walang ginagawa ang administrasyon. At itong ayuda, nagbigay si BBM ng ayuda, si Rex Gatchalian ng DSWD, 5,000 ayuda sa mga tricycle driver. Galit pa yung mga tricycle driver dahil alam nilang kalukuhan ginagawa ng mga congressman, ng mga nasa gobyerno, na ninanakaw yung pera. Na supposed to be, ito ang oras na dapat na ginamit nila yung mga ayuda na binigay nila nung eleksyon. Diba? Umuulan ng ayuda before the election. Anong sinasabi ni Jerby Luistro? Umuulan dito sa Batangas, umuulan ng ayuda. Ngayon, wala na ibibigay ng ayuda dahil binibigay na ninyo lahat noon dapat ngayon yun ibigay tulad ng ginawa ni President Duterte during the pandemic. Magkano lang yung ilang bilyon yung ginastos ni President Duterte? Wala sa akin yung tamang, pero sigurado ako mas maliit yun kaysa ginastos na ayuda nung eleksyon ni BBM at ni Martin Romualdez. Isipin mo, lahat ng tao nakatanggap ng ayuda during the time of President Duterte nung pandemic. Talagang systematic. Pupunta ka sa barangay nyo, may listahan na doon, binigay yung ayuda. Nung una, pupunta ka sa mga yung mga phone shop ng iba nga, yung mga remittance center, ang iba tulad ng LBC, ng Cebuana, makukuha mo doon. Cebuana Loiler, makukuha mo yung ayuda mo. O sa Villarica o ano pang mga local na mga phone shop or remittance center, pwede mo makuha ang ayuda mo. Pero ngayon may nangyari ba? Ilan lang ang binibigyan ng ayuda during the election, yung mga bubuto lang sa kanila. Kaya ubos ang ayuda at wala nang ipamimigay ngayon. Yun ang katotohanan. Ito nga pag-repatriate mga OFW galing sa Saudi, talagang pilit na pilit ang Department of Migrant Worker. Pilit na pilit kasi wala nang pundo Nanakaw na lahat. So ito yung situation natin ngayon. Kaya napakadelikado dahil hindi handa ang ating pamahalaan.
Ah, Diyan sa presyo ng mga bilihin. Kahit na sabihin natin, aware ang DTI, makokontrol mo ba ang mga mga reseller na magtaas ng kailangang mga presyo? Ang mga presyohan diyan sa palengke, makokontrol ba ninyo yan? Hindi na makokontrol yan dahil tumaas ang kanilang puhunan. Ang kanilang capital tumaas din, kaya natural magtaas sila ng presyo. At sino maapektuhan? Ang mga tao. So, napaka-grim ng sitwasyon ng Pilipinas dahil walang kwenta, walang plano, kabangagan lang ang ginawa ng ating Pangulo. So ngayon, napakamalas dahil tinamaan pa tayo nitong kaguluhan sa Middle East. At hindi biro-biro na kaguluhan yan. Yan nga, dinidiscuss ko doon sa other channel ko, yung Justin Global News Channel, na nagtatouch ng mga international geopolitical issues with regards dyan nga sa kaguluhan ng Middle East. Marami kasing nagsasabi, ito singit na natin, so tapos na yung kay BBM na topic. Ito na naman, itong regarding sa Israel-Iran war. Bakit dumating sa punto na makapagdesisyon ang Israel na talagang tuluyan ng girahin ang Iran? Kasi nag-speech si Prime Minister Netanyahu kahapon at nilahad niya ang reason talaga bakit sila napilitan at magsumbong sa US. Sinabi niya kay President Trump ang nalalaman niya. Alam naman natin na napakagaling ng intelligence network ng Israel, yung Mossad, at nakapasok nga sila dyan sa sa Iran. Dyan mismo sa rehimen ni Khamenei, yung na-assassinate, yung supreme leader noon, na tatay ni Mujtaba Khamenei ngayon, na namumuno as supreme leader ngayon sa Iran. Ang nangyari pala, nalaman ng mga Mossad agents nila na after nung midnight hammer na in-execute ng US, yung pagbomba nila doon sa mga nuclear enrichment site, 3 yun, sa Istahan, ano pa ba yung dalawa, na nasira nila yun dahil hinulugan nila ng master tawag nito, yung mga bomba na tag 1,000 kilograms. Anong tawag? Buster bombs, may unang term pa, na sinira nila yun. Kaya naipit yung napakalalim yun ang mga area na binumba nila, nasa ilalim ng lupa. So marami doon nabaon doon sa ilalim, at marami rin daw nailabas ang mga Iranians. Yung mga enriched uranium, maraming nalabas. Ang estimate ng intelligence is around 500 pounds na pwedeng gumawa ng siyam na nuclear warheads or nuclear bomb. So, at ang matinding information pa, it will take around 2 weeks na lang para makomplete yung enrichment. 2 weeks na lang. So, kung nagsimula ng March 2 yung atake, so 2 weeks, probably at the end of March, meron na silang nuclear bomb. Yun ang intelligence ng Israel ang na-pick up nila. So, ngayon, hinanap nga nila yung enriched uranium. Wala akong balita. Nag-research ako, wala pang balita na nakuha na nila yung siyam na 500 pounds na enriched uranium. Yun din ang dahilan nung nalaman nila yan, na talagang tinuluyan na nila na pasukin ang Iran. Dahil kung patuloy na gagawin nila yan,
nakapag-develop na din sila ng ICBM na kayang abutin ang East Coast ng US. So, alam naman natin anong ibig sabihin ng ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. So, intercontinental. So, continent of Europe, continent of America, kaya nang abutin. I think 4,000 miles or 3,500 miles ang distansya, kaya nilang abutin. So, delikado ang mga bansa dyan sa Europa. Lalo na itong kapitbahay nilang mga oil producing countries tulad ng Saudi, nakalaban na nila ngayon ang Qatar, Bahrain, Oman. Yun ang unang matamaan dyan sa kaguluhan na yan. So, meron na sila mga mid-range na ballistic missiles na nagawa. So, kaya na nilang paputukan yan. Kung mabuo nila yung uranium, ma-enrich nila yan, pwede nang gawin nuclear bomb. So, yun ang takot. Ang takot ni Netanyahu at ni President Trump. So, talagang nag-decide sila na i-launch yung Operation Roaring Lion sa Israel at Epic Fury naman sa Amerika. So, sabay-sabay silang binomba ang Iran. Ngayon, ang latest news, ito nga gusto nang i-secure ni President Trump yung Strait of Hormuz para magiging normal na ang flow ng mga oil tankers dyan na kumukuha ng oil dito sa mga bansang along the Hormuz Strait. So, dumating na yung mga Marines. I don't know kung ngayong araw na to may operation na sila para nga suyurin yung coastal area na facing the Hormuz Strait in the side ng Iran. So, yung una nilang i-occupy yung Al-Qaraj Islands at saka yung 4 na island nandoon sa bunganga ng Hormuz Strait. Yun kasi doon may mga rockets na dinideploy ang mga Iranian at i-occupy nila yan, parang sigurado na wala na talagang merong missile na paputukan yung dumadaan ng mga oil tankers at mga cargo ships na dadaan dyan sa Strait of Hormuz. So, ang assumption ni President Trump, isa yan sa mga target nila, aside from doon paghahanap nga nung, pero sa tingin ko nakuha na yun yung enriched uranium. Pero kasi yan isa sa mga kondisyon ni President Trump, pag hindi natin makuha yan yung enriched uranium, kahit na magkaroon ng regime change, kasi yun ang kondisyon niya para matapos yung gera dyan, kailangan magkaroon ng regime change. At sa tingin ko, gumagana na yung mga special forces kasi humingi ng mga armas itong mga civilian doon sa mga provinces ng Iran. I don't know kung anong unang province ang mag-liberate. So kalabanin nila yung IRGC, yung Iranian Revolutionary Guard Command. Yung Basids, yung nagpapahirap, yung mga Iranian din na militia na nagpahirap ng mga demonstrator, pumapatay, minamachine gun yung mga nagpuputista. Yung katindi, 32,000 ang namatay simula nung January na nagprotesta ang mga Iranian, ganyang karami. At yung namatay nung na-assassinate nung nakarang araw, si Ali Larijani, yun ang namumuno dyan. Namatay na rin siya, na-assassinate siya nung nakarang araw through missile na precision guided missile na hinulog galing sa F-35 jet fighter na tumama sa kanyang headquarters. So ngayon pinalitan din siya. So mag-iingat-ingat sila kasi mauubos na yung mga tauhan ng IRGC, Iranian Revolutionary Guard Command, na yun ang nagpapahirap ng mga Iranian citizens. So ang mangyayari dyan, ina-arm na nga nila yung mga civilian doon dahil nga isa yan sa mga hinihingi ni
Pahlavi, yung anak ni Reza Pahlavi, na siya daw ang maging pinuno kung magkaroon ng transition government yun sa Iran. At humingi siya ng tulong sa IDF mismo. Humingi siya. Tsaka itong nagpapasalamat nga sila sa IDF para tawag nito, kaya nilang lumaban sa mga Basids, yung mga milisya nga, mga civilian na kumampi sa Supreme Leader. Ngayon, ang nangyayari kahapon yun, nakaraang araw din, dahil nga hindi sila maniwala yung mga Amerikano na bomba nila ang tumama doon sa ano bang probinsya yon, sa Iran, na 170 na kabataang mga estudyante na may edad na 6 to 12 ang namatay ng tinamaan ng bomba ng missile yung school na yan, na sa mapa ng US, sa kanilang hindi talaga dapat bubumbahin yun, at hindi naniwala yung IDF na galing sa kanila yung bomba na yun. Hindi sila maniwala kasi lahat na targets nila hindi yan ngayon lang mag-iisip sila. Matagal na panahon nila yung pinagplanuhan kung paano bubambahin yan, at hindi sila nagta-target ng mga school buildings na may mga estudyante pa. Talagang tabu sa kanila yan. Iniiwasan nila kahit na merong launcher dyan, pero dahil sa precision guided missile ang ginagamit nila, kaya nila magpatama na hindi matamaan yung ibang building na nag-surround dyan sa, halimbawa, isang launcher na nakita nila through satellite, makikita nila kaagad. Pinaputukan kaagad yan ng F-35 na precise talaga ang target. Nakikita naman doon sa mga assassination na ginawa nila kay Ismail Kani, kay Laarjani at kay Sulaimani. Tatlo na yan na magkasunod-sunod ang pagka-assassinate. Tama naman yung pinatamang missile. Tumama talaga sa target. Walang nadamay na ibang mga structure sa paligid nila, kung hindi lang yung kotse or yung headquarters na nandoon yung mga targets nila na gusto nilang i-assassinate. So, yung nangyari sa school, kahit na nag-imbestiga yung Amnesty International, alam naman natin na left-leaning yung Amnesty. Kalaban din ng US yan eh. Kalaban din yan ni President Duterte dati. Kalaban yan ng mga right-wing na gobyerno tulad ng kay President Trump at kay President Duterte. Mga left-leaning yan, Amnesty. Sinabi nila, yung nakita daw nilang mga bomba ay talagang sa US. Totoo. Pero hindi ba kayang bumili ng ibang bansa ng mga missile galing sa US? Marami nagbibinta ang US. Ang US. Kaya nag-undergo ng investigation ngayon ng US kung saan ba talaga galing yung missile na yan. Parang provocative action lang yun. Parang lalong masira ang US sa kanilang ginagawa ngayong pamumumba dyan sa Iran. At ironically kahapon, nag-isip siguro yung kaya makunik natin ang mga Basids at saka yung IRDC. Ang ginawa nila, na nagkampo sila sa mga school buildings. O doon sila nagkakampo kasi alam nila may issue na Hindi na bubumbahin ng Amerikano yung IDF din, Israel Defense Force IDF, ang mga schools, dahil meron ng precedent na nangyari na naparatangan ang IDF tsaka US ng pamumumba sa school building, na naging issue din yan hanggang Amerika, dinidikdik ng mga Democrat, ng mga anti-Semitic na mga left-leaning na mga grupo dyan sa US. Yan ang gusto ni Trump, na mawala yung mga migrants na illegal dyan Kaya pinasukan na ng mga anti-Semitic groups dyan sa US, lalo na sa Europa. Ngayon, ang mangyari, nagpunta sila sa mga school buildings, doon sila nagkakampo, doon sila nagtatago. Hindi nila alam na mayroon namang mga
ground na mga intelligence operatives ang Mossad. Oh, alam nila ay maraming mga IRGC soldiers na nandyan sa loob ng ginawa nilang kampo dahil alam nilang hindi gagalawin yung mga squads eh. O nalaman ng intelligence ng Mossad, pinasa na agad nila doon sa IDF at ang daming binomba na mga schools. Wala namang pasok dahil nakagulo na nga eh. Yung nangyari kasi ng mga bata sa probinsya yun. I don't know bakit pinilit nila na pumasok na may gira na nga. Sino kayo nagpapasok? Baka naman yung mga basids, yung mga militia rin, na parang mga mga demonyo na yun ang nagpapagulo dyan sa maraming pinatay dyan sa mga demonstration. Kasi sila may hawak dyan para masuppress yung mga protesta, sila ang may hawak dyan. Kaya mga protesta, hahanapin ka yung mga yan at patayin ka. Ganyan katindi. Sana hindi yan mangyari sa Pilipinas. Ngayon, binomba ng US yung mga schools. Patay yung mga sundalong IRGC. So, yun ang nangyari dyan. Ngayon, meron, medyo mahaba na yata ito, pero ibabalita ko na lang dito. Supposed to be ito dun sa other channel. But anyway, para lang magkaroon kayo ng information with regard to the ongoing war. Day 21 na sila, gabi na ngayon doon, day 21. So 21 days. Ngayon, marami pala dyan sa mga areas dyan sa Iran na underground city, missile city. Kasi in the 40 years na nag-rule ang Iran, wala silang ginawa kung hindi gumawa ng missile. Pinalakas nila yung mga structures nila na nasa ilalim ng lupa. Hindi lang pala Hamas ang gumawa niyan, parang pattern. 'Di ba? Ilang miles daw, 500 miles ang haba ng mga tunnels doon sa Palestine, sa Gaza. O, yun din pala dito. So the same pattern, kasi ang humawak na diyan sa Gaza, mga Hamas at saka Hezbollah, yung namatay na si Laarjani, at ang una talagang nang organize niyan, yung namatay rin, ina-assassinate noong 2023 na si Shamani. Yun ang una na general yun na tinamaan din ng drone doon sa airport ng Lebanon. So yung mga mga structures nila underground, talagang yun ang depensa nila, kasi alam nila na malakas ang Air Force ng US at saka ng Israel. Kaya binaon nila lahat mga factory nila, yung paggawaan nila ng mga missile, 80 to 90 meters. Isipin mo yan, 80 to 90 meters below the ground. Na naisip nila kahit anong klaseng bomba, hindi talaga sila maapektuhan. At ito ay city, nandoon ang lahat na gagawin nila. Yung supply, yung pag-fabricate, nandoon na lahat sa loob, sa ilalim yan. At ang capacity nito sa isang structure na yan is around, it will carry around 200 to 300 na mga tao, personnel. So talagang umaasa ang mga IRGC, yung Iranian, na talagang hindi sila magalaw kung magkaroon ng kaguluhan. Pero kaya nga sila malakas ang loob na yan ang gagawin. Pero dyan sila nagkakamali dahil napag-aralan ng US intelligence saka Israel intelligence paano kukontrahin yan ginawa nilang mga structures. Nagkagawa ang US ng isang napaka-massive na bomba, anong tawag ng GBW, parang ganon. Kahit yung 80 to 90 na makita mo sa teknolohiya talagang ginagamit ng US, kahit kaano kakapal yung ginawa mong bomba, kung ganyan lang kalalim, 80 to 90, talagang masisira, mapipenetrate pa rin yan. Pero siguro hindi naman totally mawasak, pero malaking part dyan ang mawawala
mawawasak. At yun ang ginawa ng US. Kaya nga dumating itong, pero ang nagde-drop niyan yung B2 Spirit stealth bomber ang nagda-drop niyan. At yung ano naman, kasi ang unang umatake dyan, yung Lancer, yung B1 bomber nila. So pasakalye yun, maghuhulog ng mga bomba yun na pangsira sa mga entrances ng mga bunkers. Tulad niyan, malaking bunker, syudad na nga eh. Yun ang ititargetin ng B1 Lancer bomber. Then yung mga air vent, kung saan doon dumaan ang hangin papunta sa labas, na pinpoint na nila kung saan yung mga yun ang tinatarget nila. Tsaka yung mga entrances, mga exits, nakikita na pinag-aralan nila through satellite at sa mga ground troops nila, ground intelligence personnel nila, nakikita na yung mga areas na yan. Yun ang pinatamaan ng B1 Lancer bomber. So kung masira na yon, ang susunod gagawin, itong B2 Spirit bomber. Yun ang naghuhulog ng GBW, napakalaking bomba. Diyan sa gitna talaga ng bunker na yan na napakalalim. At yan, talagang nakita nila na talagang umabot sa ilalim. Sipin mo yan. Wala ka na pwedeng taguan pala ngayon. Kahit na maghukay ka na maghukay, napakalalim yan. Paano sila nakahinga doon sa loob? Di galing sa taas ang hangin. At yun ay sinisira ng B1 bomber. Nakikita sa satellite eh. Nakikita sa satellite. Yung mga exits na tinatago nila, kinukumuflage nila, na di makita, nakikita rin yan once nalalabas yung mga lancers nila. Lancers na mga missile. Kasi yung ginawa ng mga Iranian IRGC, ilalabas yung mga lancers, tapos susunod itong missile. Kakarga nila kaagad. So it will take a couple of, I think an hour or ilang minutes. So nakikita ng satellite at action kaagad yung mga F-35 para titirahin yung mga missile na yan. Pero merong mga times na nakapaputok sila ng missile. So babalik sila doon sa ilalim. Kung hindi na pansin. Kaya napansin natin na meron pa rin na mga drones at missile na nakaputok. Meron pa rin mga exits na entrances na hindi natamaan ng bomba ng IDF. So patuloy yan. Pero almost 90% na ng volume ng missile na pinaputok nila sa Israel at ngayon sa Qatar, sa Bahrain, sa Oman, sa Saudi Arabia, yung cluster bomb na ang ginagamit nila ngayon, nakapaputok pa rin sila. Kasi yun ang sistema nila, lalabas. Pag hindi maabutan ng mga jet ng IDF, nakatuloy sila nagpaputok. Yan ang nangyari. So ngayon, ultimately, na unti-unti sila na nadidiscover yung mga entrances sa bunker. Merong isang napakalaking syudad dyan, Missile City. Hindi ko alam kung nakalimutan yung pangalan ng probinsya. Yun talaga napatigil nila yun. Dahil na identify nila yung mga entrances, yung mga air vents, kung hingaan yun. At yun ang dahilan na bumaba yung missile na pinaputok ng Iran. Kasi ito rin ang hindi alam ng karamihan. Kahit may missile ka kung wala kang launcher, hindi rin yan puputok. Hindi, kasi doon isampa mo muna yung sa launcher eh. Tulad dito sa atin, dito sa mga EDCA sites, merong Typhoon launcher. Iba yung launcher. Kasi yun ang nagpaputok para pumutok naman yung, ibig sabihin para lumipad yung missile ng Typhoon. Typhoon, then Tomahawk. Tomahawk yung missile. Ganyan ang ginawa ng mga US na Amerikano. Subsonic nga lang yung Tomahawk, pero terrain guided by satellite, pero binabasa yung terrain. Hindi nga siya hypersonic, pero binabasa yung terrain. Mababa ang lipad, kaya mahirap din isawata o i-counter. So yun nangyari.
ng napakalaking missile depot nila. Hindi na depot, syudad na talaga. Ang tao doon sa loob around 300. So, pag makikita ng satellite, ano kagad nila, send ang message papunta ng IDF at paliparan kagad ng F-35. Alam ba ninyo, yung F-35, precision guided missile ang dala. At nakakamangha, 180 miles, pwede na sila magpaputok para patamaan yung target. Isipin mo yan. O ilang kilometro ba yung papunta ng Clark galing sa Manila? 120. So malayo pa dyan. 180 eh. So ibig sabihin, kung merong surface to air missile yung kalaban, hindi talaga siya matatamaan. Napakalayo ng ano niya, ng position niya, ng pag-release pa lang ng precision guided missile. Ganyan katindi ang teknolohiya na ginamit ng Amerika. Out of this world, parang centuries ahead ang technology niya, na napapahiya yung technology ng China at ang Russia. Yung SA-400 ng Russia, ang latest anti-missile nila na ginagamit ng Iran, walang silbi. Wala. Hindi nga nakatama kahit isang isang jet fighter eh. Wala talagang bumagsak kahit isa. So palpak yung SA-400. I don't know kung may SA-600 na. Yung mga advanced na anti-missile ng surface to air missile ng Russia. At yung mga radar technology ng China, satellite guided, may mga radars nila. Hindi umubra. Nabablock yung mga nila, mga messages lahat. Na bug down lahat. Walang gumana. Kaya ngayon, free ang airspace ng Iran. Wala talagang yung mga stealth bomber, hindi na stealth nga eh. Wala, hindi talaga. Kahit nga B-52, hindi naman stealth ang B-52. Ano naman yan, sa Cold War ginagamit. Napakalumang na yan. More than 40 years na yan na bomber. Ngayon, yan ang nag-carpet bomber dyan sa mga bunkers na yan. So, pagdating ng B-52, carpet bomber yan, mga precision guided din. Sipin mo yun. Kaya hindi talaga, yung nagsasabi, panalo ang Iran, hindi kayo nagbabasa ng tamang balita eh. Doon kayo sa mga independent military analyst makikinig. So, ang nangyayari dyan, talagang yung pinakamalaking bunker, Satellite City, non-functional na, at ang malungkot na pangyayari, 200 to 300 na personnel na mga sundalong Iranian ang nasa loob. I don't know kung mag-survive ba sila doon sa loob. Pagkain, ang hangin, mairita ka na sa ilalim ka, wala kang hangin na sapat para makahinga sa ilalim ng lupa. So yun ang problema ng Iran ngayon. At si Mujtaba nga, baka sa isang mga bunker yan dyan, na the same bunker, nagtatago. Kasi maraming bunker sila na ginagawa, halos lahat na provinces ginagawa nila ng bunkers ng kanyan, Satellite City. Ultimately, mamamatay sila. Maghahanap silang makalabas dyan. Ang problema lang, kung makita sila sa satellite na lumabas, titirahin din sila ng mga jet. Yan ang problema ng Iran ngayon. Kaya meron nga silang mga missile, napakaraming iniimbak nila. Isipin mo, 40 years, more than 50 years, 40 years na ginawa nila yan. Pinaplano para pabagsakin lang talaga ang US at saka Iran. Ganyan pa nangyayari sa plano nila. Multi-billion dollars ang ginastos nila dyan. Kaya nga, pinagsishare na lang nila doon sa mga axis of evil nila na Hezbollah at saka Hamas at saka itong Houthi sa Yemen. Yun ang ginawa nila. Pinagbibigyan ng mga armaments para kalabanin ng Israel. Siguro medyo mahaba na ito. This is a geopolitical issue naman na kinuha ko lang ito sa isang channel ko na Justin Global News Channel. So, iba naman ang topic doon. But anyway, dinidiscuss ko na ako dito
para naman magkaroon kayo ng information with regards to the situation in the Israel-Iran war. At itong ginagawa ni President Trump na isi-secure niya yung Hormuz Strait, napakagandang gawain yan. Kasi ang balak nila, pag malinis na yung darating na yung mga Marines at i-secure yung coastline along Iran, kung secure na yan, wala na yung mga rocket welding na mga IRGC, pwede na bumiyahe yung mga ano na yan, mga tankers. Tulad ng ginawa ni President Reagan nung nakaraang gira dyan sa area na yan. At I think nung gira ng Iran at Iraq, kapanahon na ni Ronald Reagan. Pero hindi naman yun nagtagal. Matagal yung gira, pero yung pag nagkaroon ng problema dyan, kasi ang gira ng Iran at Iraq around 7 years. I don't know kung gaano katagal yung dinipinsahan ni Ronald Reagan. Pero hindi naman siya umaksyon ng husto doon. Hindi katulad ngayon ni President Trump na talagang inaksyonan niya yung problema. Dapat noon pa nga, talagang umaksyon niya siya in favor of Iraq. Pero hindi ginawa ni Ronald Reagan yan eh. Tapos na sana yung problema dyan sa Iran. So nakapagkamal sila ng ganyang kalaking mga armas in the course of time, at lahat na yan ay galing sa pagbibinta nila ng oil. Na yun ang pinipigilan ngayon ni Donald Trump na tuloy sila magdomina dyan. Kasi yung gawin nilang nuclear bomb ay panakot yun sa mga neighboring na mga states dyan sa Middle East na gusto nilang kontrolin. Yan nga, binasag ni President Trump yung plano na yan, at ito parating yung mga Marines dyan na magsisecure sa Al-Qarj Island at yung 4 na island doon sa bunganga ng Strait of Hormuz, at dito sa side ng Oman at saka Bahrain at yung Yemen, yung mga Houthis, kailangan i-check nila yan dahil mahilig magpuputok ng missile yan. Nung isang may natamaan pa na cargo vessel ng bang country yun. But nung nakarang araw, successfully, Pakistani yata yun, Palestinian flag carrier na cargo ship ang dumaan dyan na walang escort. Ngayon nga, problema yung India, hindi lang tayo ang problema dahil nga kumukuha din sila ng oil dyan sa mga countries na nasa Strait of Hormuz. Kaya ang sabi ni Moody, magpa-escort sila ng mga Indian Navy sa mga oil tankers nila na kukuha ng oil dyan. So pupunta na rin dyan ang Indian Navy. At ang UAE, galit na galit kasi lagi silang natamaan ng cluster missile, saka yung Saudi, tutulong din sila sa pag-escort. At ngayon, yung ang kinagalit ni President Trump, at yung UK, France, saka Germany, ayaw sumama dyan na kailangan din naman nila ng oil. Sabi nga ni Trump, darating din ang panahon, wither lang, parang si Iraq, wither lang yan, nangangailangan kayo sa amin, ang tagal namin pinutiktahan kayo, kaya nga kami gumawa ng NATO para sa inyo, ngayon ayaw nyo kaming tulungan. Tama si President Trump dyan dapat ang mga dependent sa oil dyan sa area na yan tutulong. Nangailangan din naman sila ng oil Dito naman sa part ng China, talagang kailangan nila ang oil dahil 60% ng kanilang oil needs ay galing sa Middle East. Kaya malaking problema ang China, kahit naman na sinabi ng iba na kumukuha sila ng oil ng Russia pa, hindi sapat napakalaki ng number of mga factories na mga businesses na dependent sa oil. Yung ilan lang yata ang nuclear power plant ng China. Napakalaki ng nila, needs sa industrialization nila. Marami silang factories diyan, kaya natakot sila na maapektuhan. Kaya itong problema ngayon diyan sa Middle East talagang nakaapekto sa China. I don't know kung kayang i-supply ng Russia ang kailangan nila. Sa tingin ko hindi kaya. Kasi mismong Russia kailangan din.
Though nagsusupply siya sa mga state doon sa Europe tulad ng yung mga set Norway, Denmark, Finland, yan. Ang UK yata kumukuha din dyan sa North Oil dyan. Pero hindi na kayang supply ng Russia lahat. So, itong plano ni BBM na kukuha ng oil and other sources, ngayon lang siya nakipag-usap. Meron na tayong mga reserve supply. Saan yun? Saan yung reserve supply na pinagsasabi mo? Saan natin kukunin yan? Ngayon ko lang narinig yan na meron tayong reserva. O sa ibang bansa natin ini-stock daw. O, isa lang ito, isang pwede niyang gagawin sana dahil matibay naman o pinagyayabang niya yung relation natin with the US na napaka okay naman yung relation natin. Bakit hindi ka kukuha ng oil sa Venezuela na hawak na ng US? Doon ka umorder, di ba? Sa US, hindi na sa kung saan. Sa US na tayo kukuha ng oil. Sabi nga ni President Trump, gusto niyong bumili ng oil diyan sa Exxon, Chevron, dito bumili kayo dito sa amin, di ba? Kasi maraming oil ang US ngayon pagka kuha nila ng Venezuela. So dapat yun ang pinaplano sana ni Bangag. Walang mga programa para i-alleviate ang demand natin for oil, like yung paggagawa ng maraming solar plants. Yan pinag-initan pa niyo si Leandro Libiste na may malaking oil field dyan, solar plant sa Batangas. Pinag-initan pa ninyo. Dapat ganyan ang programang ginagawa ninyo. Tsaka yung mga e-vehicles, kung huwag na kayo maniwala dyan sa pautot ng mga yung ayaw ng mga power plant na coal powered. Bakit ng China? Meron kasing bagong teknolohiya ngayon sa paggamit ng coal sa mga power plant. Mas clean coal ang tawag nila. Kaya dapat noon pa, yan ang iniisip ni BBM. At yan, narinig ko na kay Inday Sara yan, na dapat yan ang gagawin. Kung hindi natin kaya yung nuclear power plant, at naalala ko noon, si President Duterte, merong mga proposal na merong ginawa ang China, yung mga mid-size lang na nuclear power plant na hindi matagal gagawin. Hindi buong Pilipinas kaagad ang sasakupin, isang region lang, o isang probinsya, isang mid-size na nuclear power plant na hindi na gumagamit ng uranium, parang thorium ang ginagamit. Ngayon, I don't know kung nagawa na ba yan ng China, nagawa na yung sistema na yan ng pag-operate ng power plant, which is hindi uranium ang ginamit, thorium yata, something like that. So, yung mga plano ng isang presidente, kasi alam na natin na darating talaga itong time na to na magkaroon talaga ng problema dyan sa Middle East na dapat naman pinaghindaan ng isang magaling na administrasyon. At hindi natin ina-expect na mangyari yan dito sa presidente na to. At ang mga Pilipino naman, ayaw naman siya patalsikin ng sapilitan. Di ba? Wala tayong magagawa. Sa bagay, ang Iran, 40 years, hindi nila kinakaya yung IRGC. Sa dami mga Iranian, hindi nila kinakaya. Napakalupit ng mga Gestapo yan. Maraming pinapatay. Pero dito sa atin wala namang ganyan. So maghahantay lang tayo na darating yung 2028 para mapalitan natin ang administrasyon na to. Kasi ayaw ni BP Inday Sara rin na madugong region change. Pero ngayon may balita-balita na naman na lumutang na itong isang oligarch na supporter mismo dito sa administrasyon na to, na siya pa nga nagtatawag doon sa mga cabinet secretaries para magbitaw sa kanilang posisyon to protect the president or to protect the administration. Ngayon, ang balita na siya ang sponsor dito sa, sabi nga nila, Kuritami.
Kaya pala no, nakaraang linggo, talagang napuno ng barbed wire. Dinagdagan yung napakataas ng barbed wire, parang concentration camp na yung Malacanang. At ang mga PSG ay naka-full battle gear kasi meron daw lulusob na makukulitan ni BBM. Yun ang balita, di umano. At until now, yan pa rin lingering sa mga military circles dito sa bansa natin. Mga bulong-bulungan lang. Wala namang solid na proof na mangyayari yan. Pero wala ring denial. So delikado nga si Bangag sa pangyayaring ito. Pero ang masama niyan, dahil itong oligarch na to, siya siguro nagfinance dyan, siya nagbabayad ng mga sundalo para gagawin niyang sinasabi nilang plano. Ito nga pala ang sinasabi nilang third force at third option na malamang isa sa mga nag-initiate nito ang mga Dilawan at Tiklawan. Kasi alam nila hindi talaga matalo si BP Inday Sara. Gagawa sila ng paraan. So ito yung paraan nila, kunwari tanggalin si BBM, then merong isang tao na negosyante raw mamumuno dyan sa transitory government na yan at militar. I don't know kung i-invite daw nila yung mga taong makapagtiwalaan na part dyan sa grupo na yan. Sa tingin ko military junta yan ang gagawin ninyo, pero ayaw nila paupuin si BP Inday Sara as the constitutional successor talaga ng presidente kung matanggal yung presidente o mamatay o magkasakit. So yun ang masamang balak na ayaw naman natin payagan mangyari yan. So yun ang balak nila. Hawakan nila na for a certain period. We don't know kung gaano ka certain yan, 5 years, 10 years, 20 years o forever. Or baka naman the same group. Kasi ito kaano rin ni Tambaloslos Baka ang balak nila once na transitory government na yan, ang i-propose niya parliamentary. Yun ang delikado. Pag parliamentary yan, walang i-change in the form of government. Sinong uupo dyan? Yung mga congressman na yan din na nakatanggap na malita sigurado. At di na tayo pwedeng umilik ng makaboto directly ng presidente kung magkaroon ng change in the form of government. Kung parliamentary na tayo, sila na magbutuhan na yan. Kung sa tingin ko, kung matuloy yan, ang unang prime minister natin ay si Martin Romualdez. Ang pangalawa ay si Sandro Marcos. Yun ang mangyari dyan. Na ang term limit niyan, baka walang term limit. Wala namang term limit ng mga prime minister Kung gugustuhin lang ng parliament kung kailan palitan. Yung mga ngayon 3 years ang term ng mga congressman, baka gagawin nilang 6 years, then may re-election, 2 times na re-election, so 18 years yan. Isipin mo, naka wheelchair na mga congressman, pwede pa umati ng session sa parliament. So ganyan mangyayari niyan. So ano mangyayari sa atin mga Pilipino? Yung ang iba hindi malaman kung anong gagawin. Yung iba migrate na lang. Huwag kayong mag-migrate. Kahit na pupunta kayo ng ibang bansa, identified as Filipino pa rin kayo. Nakita mo naman yung mga Phil-America natin. Sila talaga isa sa mga active na nag-initiate for a regime change, for the resignation of this president right now. So nakikita natin. So hindi mawawala ang pagiging Pilipino ninyo. Pero kung wala talaga kayong opportunity na makapunta sa ibang bansa, dito lang muna tayo. Sama-sama tayo, protektahan natin ang ating bansa, mahalin natin ang ating demokrasya at labanan natin yung mga katiwalian na nakita natin sa ating pamahalaan. Kailangan tayo, vigilant lang tayo sa lahat na pangyayari. Sabihin natin anong gusto nating sabihin. Dito naman sa channel natin, we are a freedom-loving channel. We love democracy and we are doing our best para mapropagate ang mga paniniwala niya, ang mga practices na yan na dapat naman i-observe ng isang democratic na gobyerno. At ang kapakanan ng mamamayang Pilipino dapat
ang gawin nila, hindi yung pang sarili, which napakalungkot na sa bagay bata pa tayong demokrasy, na hindi naman tayo dumaan ng civil war tulad ng US at China. Karoon talaga ng civil war para ma-cleanse talaga ang sistema, at we're not praying na mangyari yan. But in our little way, makatulong tayo paano natin patatagin ang ating demokrasya right now na threaten talaga with the emergence ng ganitong mga klaseng mga namumuno ng ating bayan o walang iniisip kung ang kanilang mga sarili lang at ang kanilang mga bulsa at ang mga malita na iipon nila sa kanilang mga kwarto na wala na nga raw gamit, puro malita na lang. So ganyan katindi. So siguro medyo mahaba na talaga itong na to, talk na to. But anyway, I'm hoping that meron kayong na-pick up na information with regards to the present situation ng ating bansa at ang ating mundo. At I have to thank doon sa mga regular viewers, kahit kukunti kayo, and I'm also requesting doon sa mga bagong viewers to subscribe para naman dumami tayo ng konti. Then paki-like para maraming makapanood dito sa Justin Talk News page. So until our next episode, kung meron tayong bagong mapipick up na topic, we will be announcing that by pressing the notification bell para malaman nyo kaagad na meron tayong bagong episode. So maraming salamat sa pagdalo ninyo. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless. Salamat po. Ingat lang sa mga OFW na sa ibang bansa. Medyo delikadong sitwasyon natin ngayon. But kung lagi ilagay niyo ang sarili niyo sa safety na lugar, you will be protected. And of course, you have to pray. Pray na lang na wala namang walang kapantay ang pagdadasal sa ating Panginoon for eternal protection sa inyo at kung kasama niyo ang pamilya, to protect all the members of your family. Maraming salamat at Godspeed. God bless sa inyong lahat.